Parang pagod na pagod ah. Sabi ko nga sa mga kasama kong guro, kapag may ibinigay ang kagawaran sa inyo, sigurado yan, may pambawi yan pagbalik natin. Ang dami namin ginagawa. No? Overlapping yung mga activities namin. No? Meron kaming aral program, committee ako doon. Meron kaming 2 araw na sexual harassment symposium ng mga bata. Committed din ako doon. No? Meron kaming research congress, no? 5 araw, committed din ako doon. No? Wala, no? Pagod. Tapos submission ng grades, submission ng test result, no? Completion ng mga bata. So, nung Friday, pag uwi ko, may sakit na ako. No, pagod. Tapos may fellowship kami ng men nung Friday ng gabi. Wala, hindi na maganda pakiramdam ko. No? Nakakahiya kasi ka, Brother Cholo, pag sabing, Brad, hindi ako pupunta, no, sa pakiramdam ko. Tapos kahapon pa, alam ng mga BS group namin yan, talagang masama pakiramdam mo kahapon. No? Para akong bangag. No? Hindi ko maintindihan ko. No? Lutang ako. Tapos ko na ang sermon po, matagal na. Pero po, pag gumagawa ako ng PPT kasi is the night before the sermon kasi gusto ko andun yung passion. Mabilis kasi ako makalimot ng pagkakasunod ng slides. So, nagawa ko na siya. Nung hinanap ko siya, hindi ko na mahanap yung file ng PowerPoint ko. Na-save ko pala siya sa OneDrive. Hindi ko na siya ma-retrieve. So, kailangan kong gawin ulit yung PowerPoint. No? Sabi ko, anong oras na? 1:00 na ng madaling araw. Patulong ako kay AI. No, gawan mo ako ng PowerPoint dito. Ang pangit naman ng ginawa. May suggestion pa siya. So, in-apply ko yung suggestion niya. Ang pangit pa rin. No? Parang kinder lang yung gumawa ng PPT. So, kailangan ko talagang gawin siya from scratch. So, hindi naman sinasabi kung maganda yung ako yung gumawa ng ano, no? Kasi hindi naman ako ICT. No? Basta lang mabasa ninyo. No? At kahit papaano ay maayos yung background. Kahit ngayon po, hindi po maganda ang aking pakiramdam. No? Pero sa biyaya ng Diyos, sabi ko nga, Pastor Nobem, ikaw na mag-preach, Pastor. Okay, pero 6 pages pa rin ito, ha? No? Meron akong, tama tong oras ko, 10:57, advance yan ng 5 minutes, ha? Yan, so mag-expect na kayo na 12:02 din iyan na matapos, hopefully. Okay, may tanong ako sa inyo ngayon, no? Para kanino ba kayo bumabangon? Sige nga, tanungin nyo nga yung mga sarili, para kanino kayo bumabangon? Para sa kape. No. Ilang years ng advertisement na yan? No? Parang December yata nagsimula yan, di ba? Parang gano'n. No? Para sa kape daw, sabi ni Brother Eric. Sabi sa pag-aaral, Brad, wag daw uminom ng kape, 2 hours, no? No, simula ng pagagising, masama daw yan sa atay, masama sa... Pero masarap pa rin magkape, no? Kayo, para kanino kayo bumabangon? Sa pamilya, no? Sa asawa, sa anak, okay? O para sa trabaho? O para kanino naman kayo nagtatrabaho? Balik, parang cycle lang, para sa pamilya, parang sa anak, no? The next question, para kanino kayo nabubuhay? Para kanino kayo nabubuhay? Para sa kape ulit? Grabe naman kape na yan, no? Ang tindi ng impluwensya ng kape sa inyo. Okay, sige po. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Colossians 3:22-24. Sige po, 2 slides lang naman po iyan. So, purihin ng Diyos sa
makita ng pagbabago sa aming mga sarili with the conviction of your Holy Spirit, Lord God. Nabaguhin kami, Panginoon. Nawa, Lord God, maibigay namin sa iyo, Panginoon, yung due worship, Lord God, para po sa iyo. Salamat, O Diyos, muli sa umaga nito, anuman yung binabalak ng kaaway, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, ito po ay aming itinataas sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God, magtatagumpay kami sa aming pakikinig ng iyong salita at pagsasabuhay, Panginoon, na iyong salita. Salamat, O Diyos, papurit pagsamba, binabalik namin sa iyo, Ama, kasama yung banal na Espiritu sa tanging pangalan po ni anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Pwede na kayo makaupo. Okay, kung titingnan po natin, dito ito kasi ang ating background text. Ito yung main text natin. Yan, diyan tayo ikot, nag-aaral ha. Yung background text po natin, kung titinan po natin dito, bondservants, no? Yan, the who. Ano ba ibig sabihin ng bondservants, no? Sabi dito, sa Colossians 3:22, ang ginamit na Greek word po dito ay doulos. Na ang ibig sabihin ay bondservant. Pero ito po ay binigyang paliwanag na Apostol Pablo. Ano ba ibig sabihin ng bondservants? Kung di po ako nagkakamali, diniscuss na to ni Pastor Nobem. Yung pagkakaiba ng servants, bondservants. The way back, di ko na matandaan kung kailan yun, kung anong panahon yun nangyari. No, ito yung tingnan natin. Una, pag sinabing bondservant, ang liit. No. Okay. A household servant under a master. So may master siya. Household servant, no? In the Roman Empire, a bondservant was a household slave who belonged to a master and worked under his authority. Okay? Ito ang bondservant and this bondservant include domestic servants, field workers, managers, or stewards within the state, skilled workers, teachers, doctors, craftsmen, who were still legally slaves. Doon sa panahon nila, kahit tayo pala mga guro, mga manggagamot, yung mga magagaling sa kamay, kagaya na Brother Sam, Brother Entoy, Brother Cholo, tayo po ay considered as bondservant. Noong unang panahon, tayo po ay tinatawag na legally slave ng isang master. Kung anong pinapagawa niya, gagawin natin. They were considered part of the master's household. So kasama ka sa household ng master mo. Yan, ang pangalawa, a person without full legal freedom. Yun din ang isang ibig sabihin ng bondservant. Wala kang full freedom. Unlike employees today, these servants did not have complete freedom over their lives. So walang magagawa, no? Could not simply quit. Hindi ka pwedeng mag-resign. Resign ako, pero malapit na 13 month. No, napipigilan ka lagi ng 13 month. Pero ito hindi. Wala kang dahilan, no? Hindi ka po pwedeng sumuko kapag ikaw ay isang bondservant. No? Ito ay we're legally under the master's authority. Parang kanina lang din, no? Okay? However, magkakaiba ang experience ng uri ng bondservant na ito. Some were treated harshly. No, pwedeng ganun, no? Many others were trusted, educated, or served in high roles. No? Some could eventually purchase their freedom. No? Kagaya ni Joseph, di ba? Siya ay educated. No? Sila po ay mga servant. Kagaya ng magkaibigang Daniel, sila po ay mga bondservant. Sila po ay mga servant. Okay? Pangatlo, pag sinabing bondservant, ito po ay not the same as race-based slavery. No, bondservants in the first century were not enslaved because of ethnicity. Hindi ka po slave, hindi ka po hindi ka po tinawag na bondservant dahil ikaw ay itim. No, unlike nung early 19th century, no, nung pinagdaanan ng mga Black American, yung mga African, okay? Hindi po 'yun, no, hindi po 'yan ang tinutukoy dito. Part of a complex economic system, hindi po. Hindi dahil mahirap ka ay slave ka na. Hindi po 'yun ang inibig sabihin nito. Often people who entered servitude due to debt, poverty, or war. Yan. Naging slave ka or naging bondservant ka dahil may utang ka. Okay? Dahil sa kahirapan o dahil sa digmaan nung panahon na iyon.
Okay? Dahil kayo ay mga tinatawag na POW, prisoners of war, magiging slave kayo kung hindi kayo pinatay. Okay? Yan, it was common and integrated into society unlike the racial slavery of modern history. Meron pang pang-apat yan. No? Ano bang ibig sabihin pag sinabing bondservant? A servant who is called to serve Christ first. Yan, sa New Testament, napaka-rampant po ng statement na yan ng Apostol Pablo. No? Paul's instruction, obey your earthly master, does not endorse slavery, but reorients the servant's heart. No? Hindi to mind conditioning na maging slave ka habang buhay, kundi magkaroon ka ng puso, no, ng paglilingkod, kagaya ng puso ng ating Panginoong Hesus. Fearing the Lord, work heartily as for the Lord, you are serving Christ the Lord. So yun ang ibig sabihin ng bondservant dito. No? He points bondservant to a higher master, Christ Himself. No, hindi ka lang naglilingkod sa master mo ngayon, kundi dinidirect ka ni Apostol Pablo na ang master mo talaga ay ang Panginoong Jesus. And lastly, ito yun, no? Modern application ng bondservant sa panahon natin, workers under authority. Today, this applies to employees. Sino mga empleyado dito? Taas kamay. Empleyado. Okay? Subordinates, mga students dito, taas kamay. Mga estudyante pa, nag-aaral. Okay? Anyone accountable to authority. Anyone na meron kayong sinusunod na amo. Mananagot sa amo. Okay? Lahat po, bakit ko siya dinidiscuss? Kasi gusto ko po makarelate kayo sa topic natin. So lahat tayo, obviously, ay involved dito. Okay? Lahat tayo ay under authority. Tama? Tama? Okay? Para at least, excuse ako dyan, Brad, hindi ako kasama dyan. Wala naman akong boss Meron. Lahat tayo meron. Okay? So, yun yung background natin when it comes to the term bondservant. Tingnan natin na at least alam na natin that all of us are bondservant. Iba nga lang ang term natin ngayon, employee ako, no? O maaring tawag nito, may negosyo ako, pero meron ka pa ring sinusunod na mga sistema kapag ikaw ay nagninegosyo. No, kailangan mong kumuha ng mga ganito, ganyan. Hindi pwedeng ikaw lang, okay? Pag estudyante ka, you are under your teacher's authority, tama? Hindi ikaw nasusunod sa over your teacher, ha? No? Mga student dito. Okay, ito yung title. No? Wala pa tayo sa title, ha? No, ini-intro ko lang para at least makarelate kayo. Title natin, Working for the Worthy Master. Ayan. And today's passage calls us to examine the heart behind our work. Let us examine. Let us internalize kung ano ang trabaho mo ngayon. Teacher ka, engineer ka, may doktor ba dito, may abogado ba dito, no? May nagninegosyo ba dito, estudyante. Regardless, kung ikaw ay magulang, nanay ka, okay? Sa bahay, kung ang iyong work ay nasa bahay. Okay? Tingnan natin this passage calls us to examine the heart behind our work, yung puso natin sa ating paggawa, sa ating pagtatrabaho. The Apostle Paul reminds us that our labor, whether big or small, public or unseen, is ultimately an act of worship unto God. Tandaan nyo yan, ha? Paul reminds us that our labor, whether big or small, public or unseen, is ultimately an act of worship unto God. Many people work merely for a paycheck. Taas kamay. Nagtatrabaho lang para sa sweldo. Hiya pa kayo Kasama ako doon, no? A promotion. Gumagawa ka para ma-promote. Ginagalingan mo para ma-promote. Or praise, para ma-recognize ka, para purihin ka. But Paul lifts our eyes higher. Hindi ko sinasabing masama yun, ha? No, you are serving the Lord Christ. When Christ becomes the center of our labor, our work transforms
No? Sa loob ng 6 na taon, nasayang yung effort ko. No? No? The question for me is, sino ba talaga pinaglilingkuran ko? Ano? Ayun, yun ang comforting word sa akin ng Lord. No? So, balik ako doon. Okay? No? Tandaan natin ha. Yan. Sana ba ako? Nandito pa pala ako. No? Okay. When your supervisor doesn't notice, God does. Tandaan yun ha, kung ang mga boss ninyo, kung ang pastor ninyo ay hindi kayo nanonotice, yung elder ninyo, kung hindi kayo napapansin yung effort ninyo, nakikita ng Diyos yan. Okay? When others forget your effort, heaven records it. Hindi nyo kailangan tawag ito no, na mag-albaruto agad, no? Magalit. Bakit? No? Bakit sila lang lagi? Bakit kami hindi? Madalas nangyayari yan sa school. Sistema ng school ay ganyan. Kapag hindi ka malapit sa kusina, no? Yung mga nagtatrabaho ng maayos, hindi yan napapansin. Pero kapag ikaw ay maingay kang gumagawa, no? Bagamat mali yung mga gawa mo, dahil nauutusan ka lagi, ikaw lagi napapansin. Anyway, sistema yan. At maaaring sa private institution, ay ganun din. No? Kapag sip-sip ka, no? Di ba? Hindi natin kailangan yun, ha? Okay? Andaan natin, do every task as though Jesus Himself signed your paycheck. No? Na para bang si Jesus ang nagbibigay, nagpapasahod sa iyo. Okay? Andaan natin yan. Reflection po para sa atin. Tanong natin ating mga sarili. Let's examine ourselves. Are you finding meaning in your work? No? Meaningful pa ba ang ginagawa mo? Or merely surviving it? So survive ka na lang. No? Let this truth renew your heart. Your workplace is your worship place. Tandaan nyo yan ha. Your workplace is your worship place. Second point na agad tayo. Yan, the passion in our work. Sabi dito sa text na ito, sa verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Work heartily. Okay? Yung passion mo, dapat punong-puno ng puso ang iyong paggawa. Paul says, whatever you do, work at it with all your heart. The word heartily in Greek is, no, ang pronunciation dyan ay ekpsychis. Ekpsychis, from the soul. Ang psychis kasi, ang ibig sabihin po niyan ay soul. Okay? Pwede nyo bang sabihin 10 times, ekpsychis? 1, 2, 3, go! Anong word ang pumapasok sa isip? Excited. No? Sounds relevant, di ba? Kapag gumagawa ka from the heart, buong kaluluwa mo, excited ka lagi dapat sa ginagawa mo. Tama? Hindi yung matamlay kang pupunta dito, magpa-practice ka, matamlay kang pumunta dito. Bakit? Kasi hindi ka ready. Bakit hindi ka ready? Hindi ka nag-practice sa bahay. O ito po para sa lahat ng ministry ha, na-involve sa ministry. Hindi lang tayo yes Lord sa ministry ha. Pero hindi naman natin ginagawa ang dapat natin gawin sa ministry. Sa mga tumutugtog, ang Saturday po, practice yan. Practice yan na mga nakapag-practice na sa bahay. Same with the backups at saka song leader. Hindi tayo pumupunta dito, parang first time lang natin narinig yung kanta. Pero pinost yan ng song leader ng Monday. Tapos ang Saturday, nagkakapaan pa dito. Nagtutunuhan pa, kakapaan pa. Hindi pa alam kung paano ipalo yung dapat ipalo, paluin kita. Hindi na po dapat ganoon. No? Kasi nga, nag-yes Lord tayo eh. Yes Lord. No? Yes Lord, yes Lord, yes Lord. No? I'm trading my sorrow. No? Tapos, hindi na, substandard naman ang service natin para kay Lord. Ganon din to every other ministry ng church. No? Kung usher ka, gawin mo ng mahusay ang trabaho mo. No? Pagpasok ko nga kanina, kaunti lang upuan. Estilo to. Parang walang umuupo sa likod. No? Hanggang paunti, nalalagyan ng upuan. Ano?
Same with, no, alam ko naman yung mga pastor natin ay nagpe-prepare yan naman. Same with sa atin, call out din sa atin itong mga elders kapag nagpe-prepare tayo ng message. We don't prepare message the day before na tumayo tayo dito. Dapat mahabang panahon yung preparation natin. No? Nasasalaula natin ang salita ng Diyos kung tatayo tayo dito the day before. No? Ano ituturo natin? We cannot give to the people what we do not have. Okay? Tandaan natin to ha. Hindi lang to para sa mga servant na naglilingkod sa mga employer nila sa labas. Sa atin din dito na naglilingkod sa Panginoon. Okay? Kasi napapansin ko pag nagpapaawit ako, parang hindi ready yung mga musician ko. No? Magpiano na lang ako lagi para at least isa lang ang focus ko, yung magpapianista na lang. No? Kasi pag may drums, may electric, may rhythm, may bass, parang hindi sila nag-practice. No? Beforehand, nagkakapaan pa. Kahit alam natin ang kanta, tandaan nyo yan, no? Hindi puti Music Sunday ha. No? Kahit alam natin yung kanta, guys, ito kasi yung temptation natin sa atin. Kasama ako dito. Dahil alam natin, matagal natin kinakanta, hindi na natin pinapansin yung kanta. Hindi na natin pinapansin yung line-up. Alam ko yun, yung line-up. Hindi na natin pinapractice sa bahay kasi alam ko naman yung kanta eh. Hindi dapat ganun. No? Dapat pinapractice pa rin natin, nire-rephrase pa rin natin ating mga sarili. No? Sa bagay, nire-refresh natin ating mga sarili sa bagay na yan. Okay? Lahat. And this all, ganun din sa mga Sunday school workers natin, mga volunteers natin. No? Ganun din po para sa atin. Hindi tayo uupo doon, magturo sa bata, tapos hindi naman tayo ready. Baka mas magaling, matatalino yung mga bata natin diyan. Alam nila kung, di ba? Baka matanong kayo kung sino yung asawa ni Samson. Baka di nyo masagot. No? Ano yung pagan name ni Daniel tsaka yung mga kaibigan niya. Ito, magagaling yung mga bata diyan. No? Sabi ko, baka sabihin nyo lang sa mga bata ano, na next Sunday natin pag-aaralan yan. Dito tayo focus sa ano ha. Huwag ganun ha. No? So mahalaga po talaga. Hindi po biro ang ministry. Akala nyo, ano lang, tayo dito nagpapa-cute lang, no? Masabi lang na meron. Ganon din sa aking anak ha, kasi, no, saan na yung anak ko? Nawala na. Na-rapture. No? Magsaserve tayo kay Lord, no? Kaya hinuhusaya natin kasi nagsaserve tayo kay Lord. Okay, tandaan natin, exikis. No? Hindi mo makakalimutan yung Greek na parang siya excited. Excited ka dapat lagi. No? From the soul. Okay? It implies wholehearted devotion. This means we are to serve enthusiastically and sincerely, not half-heartedly. Hindi yung kalahating puso lang. Okay? Dahil, ayaw. Yan, God is not pleased with lazy or careless service. Hindi natulugod ang Diyos diyan kapag hindi ka ready. Hindi nalulugod. Tandaan nyo ha, maaring magaling kang tumugtog, kung magaling kang magsalita. Okay? Pero hindi mo maluloko ang Diyos. Hindi mo siya maluloko kung kalahating puso lang ang binigay mo dyan. Okay? A half service is not a service at all. Okay? Tandaan natin, saan tayo nagkakaproblema sa bagay na yan? Kasi we do not know God. God is holy. God is our creator. No? He is the omnipotent being. Tapos bibigyan mo lang ng substandard service. Hindi dapat ganun. Okay? Ayan. Think of Joseph, no? In Egypt, whether as a slave in Potiphar's house or a prisoner in Pharaoh's jail. Scripture says sa Genesis 39, 2-3 and 23, the Lord was with Joseph and whatever he did prospered. No? Kasama ni Jose ang Diyos at lahat ng ginagawa niya, no, ay binibless ng Panginoon. Joseph's passion for excellence glorified God even in difficult circumstances. Yung puso niya ay nandoon sa kanyang ginagawa. Wala. Ayan. Kilala niyo ba yan? Oo. Ako yan eh. No? Nakuhaan ako ng stolen ng mga estudyante ko, sinend sa akin. Bakit ko siya nilagay? Kasi kanina, di ba, nasa janitor yon. Yung pangalawang illustration, ako naman. No? I have a struggle lately. May struggle ako. No? For several days, I was accused by Satan.
Talaga ramdam ko yun, inuusig ako ng kaaway. No? This is in relation with my Quiet Time series last August of this year. Kung friend tayo sa Facebook, mababasa niyo yung mga Quiet Time ko, pinopost ko yan. Download niyo po yung Grace to You app. No? Ang ganda ng mga devotion doon, magkakapili kayo no? Ng mga topics. No? At lahat ng mga devotion doon, series yun. No? Para ka na rin nag-Bible study habang nagdi-devotion ka. Grace to You up. Kailangan mo nga lang ng wifi habang ginagamit siya. May mga vlog din doon, may mga sermon doon si John MacArthur, no? Series din. No? Mapapakinggan mo yan. So kahit saan ka magpunta, basta may wifi, makakapakinig ka. So ito na nga, no? Nagkaroon ako ng struggle. No? For several days. No? Ito ay may connection doon sa quiet time ko. No? Sa Corinthians chapter 13. Balikan natin yung post ni Brother Pao, no? Timeline. Corinthians chapter 13. Hindi ako timitigil, nagpo-post ako noon no, during that time, okay? Anong topic 'yon? First Corinthians chapter 13. Love. First 4 verses noon, tandaan nyo? First 4 verses. Na lahat ng ginagawa natin, dapat may pagmamahal. Kahit gaano pa kagaling ang ginagawa mo, no? Kahit ibigay mo pa ang buhay mo, no? Pero kung walang pagmamahal yan, kahit magaling ka pa magsalita, no? Kung walang pagmamahal yan, laging may ganun. Kahit naglilingkod ka pa, matulungin ka pa, kahit nag-speaking in tongues ka pa, kung walang pagmamahal, walang kwenta yun sa harapan na. Struggle ako dun. Bagamat kung mapapansin ninyo, balikan nyo yung timeline ko, no? Nagpo-post pa rin ako on the daily basis. Kasi tuloy-tuloy ko lang siya, kasi series siya eh. Kailangan kong matapos siya, series siya eh. No? Nag-struggle ako doon sa part na yun. No? Because of the accusation, I eventually developed a meticulous conscience. No? Ano bang accusation sa akin ng kaaway noon? Nagpapanggap ka lang naman eh. Kini-question ko na ngayon lahat ng ginagawa ko. May pagmamahal ba ang ginagawa ko? Pag tumutulong ba ako sa iba, may pagmamahal ba yun? Talagang nag-struggle ako noon. Sabi ko, hala Lord, parang try ako, nag-self-examine ako, ini-evaluate ko halos lahat. Yung bang pag-Bible study ko, Lord, driven ba yun out of love para sa iyo? Yung pagkanta ko, no? Yung pagiging magulang ko, yung pagiging teacher ko, kapag may nakita akong pwedeng parang grabe yung accusation sa akin ng kaaway. Hindi, nagpapanggap ka lang. No? Plastic ka. No? Parang ganun ang pumapasok dun sa isipan ko. No? Pero nung tinutulungan ako ng Holy Spirit para ma-overcome yun, no? Na bumabalik ako dun sa part nung gagawin ko yung isang bagay, ano yung motivation ko? The problem is, dahil tao ako, after kong magawa ang isang bagay, andun pumapasok yung makataong intensyon. So, nakita ko na, okay, no? Yung ginawa ko siya, maayos naman yung motivation ko. Pagkatapos ko siyang gawin, yun nga lang, bilang tao, at least, no, doon na lumabas yung pangit na intensyon pagkatapos kong gawin yung isang bagay. Yun yung comfort sa akin ng Holy Spirit. No, na ginawa mo yan ng may mabuting intensyon. That was out of love. Pero bilang tao, pumapasok sa isipan ko no, at sa puso ko na pogi points to pag ginawa ako. Pogi points to kasi nga natulungan ko na yung tao. O pogi points to kasi yung estudyante, ito, ganyan. Struggle ako noon. No? Ang ano naman ng struggle mo, Brad Pao, no? Parang, no? Na ganun po. Kasi yan yung purpose ng pagbabasa ng salita ng Diyos eh. I-reveal sa iyo ni Lord kung ano yung kasalanang ginagawa mo. At i-reveal sa iyo ni Lord kung paano mo yan malalagpasan. Tandaan natin ha, sa lahat ng ating ginagawa, dapat ang puso natin ay nandoon. Okay? Hindi ito basta-basta ang puso, kundi puso na may pagmamahal sa Diyos. Diyos muna. Diyos muna. Mahirap magmahal sa tao kapag hindi mo mahal ang Diyos. No? Superficial lang yan kapag mahal mo muna ang tao bago ang Diyos. Pero kapag mahal mo una ang Diyos, no? Meaning, totoong pagmamahal ang may bibigay mo sa tao. Okay?
Servants, sabi dito ni Matthew Henry, no? Masyado bang malayo yung ano? Ayan. No? Sabi ni Matthew Henry commentary galing po ito. Servants are to do their duty and obey their master's commands, in all things consistent with duty to God, their heavenly Father. They must be both just and diligent, without selfish designs or hypocrisy and disguise. Those who fear God will be just and faithful when from under their master's eyes, because they know they are under the eye of God. Okay? Baka sinasabi, pitex tayo, wala naman ang principal. No? Wala naman yung ating department head, walang tumitingin sa atin. Wala naman ang ating boss sa China. No? Pitex tayo. Hindi. Oh? Akala mo lang yun. Nasa ilalim ka ng mata ng Diyos. Kristiyano ba kayo? Amen? Nasa ilalim kayo ng mata ng Diyos kapag kayo'y gumagawa. No? Kasama natin siya lagi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya any point of our work, kung may pandaraya yan, kitang-kita ka ng Diyos. Okay? Kitang-kita tayo ng Diyos. Tandaan natin yan. Application, do not wait for ideal conditions to give your best. Ganun tayo di ba? Binibigay lang natin yung best natin, no? Sa tawag ng pangangailangan, no? Pero pagka gumagaling tayo kapag may supervisor sa likod no? Masipag naman nito, no? Sasabihin agad ng supervisor, masipag naman nito, no? Whether in ministry, business, or household work. Nakalagay ba dyan? Iba ang nalagay ko. No? Dinagdagan ko na kasi yan. No? Yan. Okay. Sabi ito, whether in ministry, business, work, studies, or household chores, serve with excellence because you represent Christ. Tandaan nyo yan. Serve with excellence because you represent Christ. Kahit na sa mga gawaing bahay lang yan, mga nanay, no, sa paglilingkod natin, sa pag-aalaga natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, gawin natin ito dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. At nire-represent natin ang Panginoong Jesus. Let your zeal and diligence be a silent testimony of your faith. Tandaan niyo po yan. No? Hindi natin kailangan magmayabang. No? Ang papakitang gilas. No? Mas mainam nga gumagalaw, kumikilos kang mag-isa. No? Kasi ang temptation doon kapag may mga kasama ka, no? Baka Jollibee ka lang, no? Magsabihin na Jollibee, bida-bida ka. No? Reflection tayo. Let us ask ourselves again. No? Would Jesus be honored by the way you perform your daily task? Sige nga. Sagutin nyo nga yan silently. Napaparangalan nyo ba ang Panginoong Hesus? Napaparangalan ba natin ang Panginoong Hesus? Sa uri, no? Sa kilos natin. How do we perform our daily tasks? Paano natin ginagawa yung mga pang-araw-araw natin na gawain? Now, let your passion reflect His presence. So, mabilisan tayo. Third point na ako agad. No? Third point, the promise for our work. Sabi dito sa verse 24, knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. May reward naman pala. Hindi naman pala masasayang. No? So, wag niyo madaliin yung reward. Gusto niyo kasi agad may reward dito, kaya tayo gumagawa no? Gusto natin pangunahan si Lord. Paul reminds believers, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Earthly employers may forget. Kagaya ng sinabi ko sa topic 1 natin. No? But God never overlook faithful service. Tandaan niyo yun Maaaring makalimutan lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. No, unrecognized, no, unsung heroes, no. Tapos yung mga masaya yung namang mga wala namang malapit lang kaya masaya. Okay? May hugot ka lagi, Brad Pao. May hugot ka rin, Pastor Rico. Tandaan natin na our reward is both present. Present, the joy of serving Christ.
Kayo ba'y nagagalak kapag naglilingkod kayo kay Jesus? Nagagalak ba kayo? No? No? Excited ba kayo lagi? No? Yung mga nanay, excited din sila pag mag-Bible study. No? And future, an eternal inheritance in heaven. No, parehas. Hindi lang pala for eternity ang reward natin kahit dito sa lupa. Maranasan natin yung reward. That is the joy in serving Christ. Look at Paul himself, si Apostle Paul. No? Hindi ko alam kung nandito ba yan. 2 Timothy 4:7-8. Sabi diyan, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. That is a very concrete manifestation na kapag ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, yung assurance of reward in heaven ay ibibigay sa iyo ng Lord. And at the same time, yung joy na naglilingkod ka sa Kanya dito sa lupa. No? Napakaganda niyan. No? Despite persecutions and imprisonments and hardships, He labored faithfully. No? Nakailang kulong sa Apostol Pablo, hindi lang 20, mahigit. No? Nakailang whip siya. Ang dami. No? Nakailang shipwreck si Pablo. Okay? Nakagat pa ng venomous snake. No? Na-stone. Pero, he worked faithfully. He served God. He served Jesus faithfully. No? He looked forward to the crown of righteousness from the Lord. Yun ang focus niya. Even Stephen, kung natatandaan niyo po yung sermon ni Pastor Norman, when he was stoned to death, ano ang nakita niya? Ano nakita niya? See? Sino nakita niya pala? Mali ang tanong ko. No. Si Jesus. Ano ang gesture ni Jesus? Yan, nakatayo. Hindi lang nakaupo. No? Gusto niyo bang ganun? Ako gusto ko ng ganun. No? But the question lagi para sa atin, ginagawa ba natin ng trabaho na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Okay? Hala, bakit nagkaganito to? Okay. Illustration tayo. Hindi ko alam kung familiar kayo si Henry Morris. Morris yata o Morrison yung apelyido nito. There was a missionary couple. A missionary couple. Returned from years of service in Africa. Nung nabasa ko siya kagabi, mga 40 years yata. Ganun katagal. Galing siya sa Africa para, para mag-serve sa Panginoon doon. Mga missionary sila eh. As they disembarked from the ship, doon sa barko sinasakyan nila, they noticed the crowd and band welcoming. Palagpakan, may band. Ang saya nung lalaki, missionary. Hindi na alam, may presidente, politician pala sa likod niya. Kalimutan ko, Theodore Roosevelt yata. Presidente ba si Roosevelt, Pastor? Siya yata yun. Siya pala yun, para sa kanya pala yun. Saan galing si Roosevelt? Sa Africa din. Naghunting. Hunting. Naghunting siya. Tapos, ang nangyari dito sa dalawang missionary nito, mag-asawa. Sumakay sila ng taxi, ng cab, umuwi doon sa kanilang parsonage. Nagkaroon ng struggle yung husband for weeks. Bakit ganun? Nakalimutan na ba tayo? Tayo'y naglingkod doon, nagmission doon, parang wala namang recognition sa atin. Struggle siya doon. Tapos kinausap siya ng kanyang asawa. Okay talaga itong may asawa, Pastor, makakausap sa atin kapag tayo ay nangihina. Pinapalalahanan tayo. Susunod natin, amen daw, sabi Pastor.
Mag-amen ka rin, Han. No? Kasi sila nagpapaalala, sabi ng asawa sa kanya, yung nararamdaman mo ay mali. Manalangin ka. So pumunta sa kwarto yung husband, hindi binanggit yung pangalan ng babae, yung lalaki lang binanggit, si Henry. No? Nagdasal siya on his knees, dasal siya, umiyak siya sa Panginoon. No? Sinabi niya lahat doon sa Panginoon, yung sama ng loob niya, lahat. No? Kasi nga, bakit ganun? Parang nakalimutan na kami. Parang wala na mga recognition sa ginawa namin, Lord. No? At lumabas siya doon sa kwarto na iba na. At nagkaroon siya ng kapayapaan. Paglabas siya sa kwarto, no, sabi ng asawa niya, oh, what happened? Parang iba na daw itsura niya. Sabi niya lang sa asawa niya, no, nakaramdam daw siya ng tapik. Parang tinapik siya ng Panginoon. At ang sinabi sa kanya ng panahon, ang sinabi sa kanya ng Lord, you are not home yet. See? No? Huwag natin hanapan yung recognition dito. Hindi na mabibigay ng tao sa atin. Kasi wala pa tayo sa ating totoong tahanan. Wala pa tayo eh. Mga estranghero tayo dito. At sabihin mo pang 60 years ka nang nabubuhay sa mundo na ito, kung Kristiyano ka, estranghero ka sa mundo na ito, we are not home yet. Kaya huwag tayo mag-seek ng recognition dito para sa ating mga trabaho. Okay? Ang mahalaga, natutuwa ang Diyos sa atin sa ating mga ginagawa. Tandaan natin yan. Our true reward awaits us when we see Christ face to face. Yes, no? Para sa akin, no? From the bottom of ang hypothalamus, sabi daw kasi nila, hindi daw from the bottom of our heart, kasi ang maliwanag na. From the bottom of my heart, no? Yun naman yung language na naiintindihan nating lahat, no? Actually, yun lang din ang kagalakan ko pag makita ang Panginoon. Kahit na wala ng reward, makita ko lang ang Panginoon face to face. No? Sabi nga sa Matthew Henry Commentary, and for servants' encouragement, para sa atin lahat po ito, let them know that in serving their masters according to the command of Christ, they serve Christ. We serve Christ. And He will give them a glorious reward at last. Bibigyan tayo ng Panginoon yan. But, kung mababasa niyo po sa verse 25 ng chapter na ito, no? On the other hand, he who doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Kapag hindi natin ginawa ng mahusay ang ating nakaatas sa atin dito, habang tayo nabubuhay, tatanggap din tayo ng punishment. No? God will punish the unjust as well as reward the faithful servant. Paano naman yun, Brad Pao? Yung employer ko, masama. Yung master ko, masama. And the same, if masters wrong their servants, ganun din. Kaya wag na kayong, tawag ito, nakikisaw-saw pa sa nangyayari sa politika ngayon. No? Darating ang time, parurusahan ng Diyos ang lahat. No? Yung mga magnanakaw na yan, yung mga kurakot na yan. No? Parurusahan ng Diyos ang lahat. Okay? Mag-antay lang kayo. But, as we wait, we pray that God will change their heart and they will put their trust in Jesus. No? Huwag nating nasain na silang lahat ay pupunta sa impyerno. No? Nasain natin yung pagbabago sa kanila. Okay? No? Huwag nating suluhin yung langit. No? Malaki masyado yun para sa atin lang. Tandaan natin yan. And servant, both will stand upon a level at His tribunal. Lahat tayo ay haharap sa Diyos. Okay? Application na tayo. Be encouraged even when your labor seems unnoticed. God records every act done in His name. Keep going. Magpatuloy lang tayo. No? Hindi ko po tawag ito, unrecognize yung ating mga emotion. Ini-invalidate ang ating emotion kapag nakakaramdam tayo ng ganito. No? But again, let us continue moving forward para sa Panginoon. Kung hindi tayo nare-recognize ito sa lupa, then okay lang. Okay lang. No? Mahalaga, nakikita ng Diyos ang puso natin sa ating mga ginagawa. Keep going, for the Lord Himself is your rewarder. No?
Siya yung magre-reward sa atin. Let us continue to ask ourselves, no, with this reflection question. Are you motivated by earthly recognition? Namo-motivate ka ba? By earthly recognition or eternal reward? Hindi ko po sinasabing masama ang earthly recognition, ha. Kung yan po ay blessing ng Lord because ang focus mo for eternal reward at binibigay sa iyo ng Lord yan dito sa lupa, then His will be done. Pero may mga instances talaga na walang ganun. Kaya wag tayong mag-focus doon sa earthly reward. Mag-focus tayo doon sa eternal reward. Remember, the Master keeps perfect accounts. Tandaan nyo yan, ha? Our work will never be put in vain. No? Hindi masasayang ang ating ginagawa para sa Panginoon. And as we conclude the message, gusto kong i-share ulit sa inyo itong isang tawag ito, illustration. No? Hindi ko alam kung nabasa nyo na to o narinig nyo na to sa social media o napanood nyo sa YouTube. No? There was a violinist who played in a concert. Played in a concert. Tama ba ang gesture ko pag violin? Okay. And when he finished playing, people stood their feet in applause. Nagtayuan ng mga tao, no? Nanalakpakan siya. Okay? But the violinist put his face into his hands and wept. Umiyak siya. Sabi nung crowd sa kanya, no, lumapit sa kanya, they said, "Don't weep. Huwag kang umiyak. Ba't ka nagtangis diyan, no?" Sabi ng mga tao, "Look at the people. Tingnan mo yung mga tao. Diba? They love it. Gusto nila. Mahal nila yung ginawa mo, yung pagtugtog mo. Napakahusay mo." But he just keeps on weeping. Iyak lang siya ng iyak. Kinukomfort siya ng mga tao. They said, "Look, they are all standing. Nakatayo pa rin ang mga tao habang pinalakpakan ka." He said, sabi ng violinist, no? "Not all are standing." Sabi niya, "You see the man down there? Nakita niyo ba yung tao na nandoon? He is not standing." Sabi ng mga tao, "Mag-isa lang siya. Hayaan mo na yun, mag-isa lang siya." Sabi ng violinist, "I know, but he's my teacher. And if he is not pleased, I am not pleased." When I was asked by Brother Cholo, "What is your greatest fear?" Ang sagot ko sa kanila, pag hindi na natuwa ang Diyos sa akin. Kapag hindi na natuwa ang Diyos sa akin. Marami iba-iba mga sagot namin, pero yun talagang kinakatakutan ko. Pag hindi na natutuwa ang Diyos sa akin. Parang walang kwenta ang lahat. At pag-usayan mo pa, pag hindi na natuwa ang Diyos sa iyo, walang kwenta ang lahat. Same. No? Ganun din ang panawagan sa atin. We don't perform for people. We don't live for people. We live for God. We work for God. No? Kagaya ng violinist, no? Kung hindi ko man ma-please yung master ko, kahit na tumayo pa kayong lahat, walang kwenta yun. Walang kwenta. Kapag hindi natuwa ang Diyos sa akin, walang kwenta lahat ang ginawa ko. Handaan natin. No? It doesn't matter if you please the whole world but don't please Jesus. But if you please Jesus, it doesn't matter whom you displease. Tandaan nyo yan. If we please Jesus, it doesn't matter kung sino man ang hindi matutuwa sa atin. Brothers, sisters, no, Paul's words in Colossians 3:23-24 call us to redeem our daily work as sacred service to Christ. The purpose of our work is to glorify the Lord. Tandaan nyo yan, to glorify the Lord. The passion in our work is to give our best wholeheartedly. And the promise of our work is to receive a heavenly reward. Whether you're in an office, classroom, home, or field, your labor is not in vain if done for Christ.
Let us therefore work faithfully, joyfully, and worshipfully. For one day we shall hear the sweetest words from our worthy Master. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Let us live for the audience of one. Let us pray. Lord God, Heavenly Father,